Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa pahayag ni Senate President Escudero. Yung nangyayaring tensyon sa West Philippine Sea. Lumalabas na nakulangan. May konting pagkadismaya ang Senate leadership sa kaguluhan ngayon sa West Philippine Sea. Okay, gusto ko lang i-remind na meron po akong ginawa na backup channel, The General's Perspective. Ang link na nilagay ko na sa description box ng video na ito, paki-click lang and subscribe. Dahil ang tatak ng administrasyong ito na gurgur, nabantayan ko na mayroong attempt na i-hack itong channel natin na ito. Kagaya ng ginawa nila ng General's Opinion na hindi ko na ma-open. Ang Google Security Alert palaging nagsasabi sa akin na mayroong pumapasok sa account na ito at gusto nilang palitan ng password, something like that. So, salamat sa mga nag-subscribe at salamat sa mga mag-subscribe pa para tuloy-tuloy lang ating pagpapahayag ng katotohanan kahit ma-hack ulit itong channel na ito. Okay, so ito, yung nangyaring banggaan sa West Philippine Sea noong June 17, yun na yung pinakamatindi. At ito na, nagpahayag na ang Senate President. Do something more, sabi niya sa administrasyon ni PBBM. Pakinggan natin ang pahayag. Escudero says Philippine authorities must find other means to deal with China amid continuously rising tensions in the West Philippine Sea. Escudero says the Senate will ask for a full briefing from the Department of Foreign Affairs following the alarming escalation of confrontation in the disputed waters. Escudero is referring to the China Coast Guard's June 17 ramming and towing of Philippine vessels near Ayungin Shoal that left 8 Filipinos injured, including one soldier whose finger got cut off. In a statement, Escudero says the DFA should go beyond the filing of diplomatic protests each time an incident occurs and must explore means to conduct a meaningful dialogue with their counterparts from Beijing without giving up any of the Philippines' rights and privileges in our territory. Escudero is also urging the armed forces of the Philippines to explore alternative methods to deliver provisions to the BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal so that Filipino troops are properly resupplied while minimizing the risks. Meanwhile, Senator Joel Villanueva Okay. So, yan na, nagpatawag ang Senate leadership ng full briefing. So, hindi naman ito inquiry in aid of legislation is DFA, ano ba ang nangyayari? So, expected na anytime from now, ang DFA, magbibigay sila ng detailed presentation. Ano ba talagang nangyari? Kasi ito, ang unang nagpalabas sa pangyayari, ang China eh. Ang AFP, parang tumahimik. Hindi nila inilabas. Yung tunay na pangyayari, no? China. Nagpahayag. Alam naman natin ang China, binabaloktot. Pinapalabas na tayo ang masama. Kaya ako, galit na rin ako dito sa bullying ng China. Sa totoo lang. Hindi ako pro-China. Pro-Pilipino ako. So, China nagpalabas ang kanilang statement. Binangga daw ng Philippine vessel yung kanila. Imposible yun. Hindi pwede. Nalaman na lang natin ang detalye ng itong ating mainstream media. Mayroong specifically, ano ba yun? Inquirer ata. Ang unang nagpalabas. GMA pala. GMA Integrated 7. May sources. Nalaman natin na ilan yun? 8 sundalo ang nasugatan. Yung isa, grabe, naputulan pa ng daliri. Tapos, nasamsam pa yung, 8 armas ng Philippine Navy.
For the first time, ito na po yung pinakamatinding tension. Biruin mo yan, kunan tayo ng armas, 8. Tapos nasugatan tayo ng 8. That's something. So, tama lang itong ngayon na napilitan ng gobyerno kinonfirm yung mga ganong pangyayari kasi unang naglabas yung GMA. Paano kung walang sources ang GMA, hindi na natin malaman yung katotohanan. So it's good, ang DFA magbigay ng full briefing. Sana ilalabas din ng Senado yung full briefing. It's our right to know kung ano ba talagang nangyayari. Okay? So, ito, nanawagan ng Senado, explore other possibilities, dialogue. Sandali kay sinulat ko yung kanyang statement. In the meantime, ito, sinulat ko, DFA should go beyond the filing of diplomatic protest. Each time an incident occurs and must explore every means to conduct a meaningful dialogue with their counterparts with Beijing, with the end in view of avoiding further escalation without giving up any of our rights and privileges in our claimed territory. I agree. Itong panawagan ni Senate President, pwede ba kung makaya, last incident na ito? Kawawa naman ating mga sundalo. Yung tapang, no problem. Tapang ng Pilipino, napatunayan na natin yan. World War II, Korean War. Hindi, pati sa itong kaguluhan sa Middle East, yung UN, Golan Heights ba yun? Yung sundalong Pilipino natin na naisahan nila yung mga Syrian rebels, yung Great Escape. Okay, so matapang ang sundalo. Kaya lang, iba ito dahil tayo, umiiwas tayo ng gulo. Kaya lang ang China, bully, gulo kung gulo. Yung chat group ng mga retired military officers. Ganito yung isang comment ng, hindi ko nabanggitin retired colonel. Sabi niya, kawawa ang mga sundalo natin. Kasi parang boxing. Parang boxing nangyari. Kaya lang ang boksingerong Pilipino, sinabihan ng coach na huwag kang sumuntok, ilag ka lang ng ilag. Natawa ako sa ganong comment. Iwas tayo ng iwas ng gulo. Ayaw natin na magkagulo hanggat maaari. Hindi tayo palaban. Yun na nga, sa boxing, hindi sumusuntok. Iwas lang ng iwas. Ang kalaban na boksingero, suntok ng suntok, bahala ng magkagulo. Come what may. Ganon ang nangyayari. Kasi nga ang China, alam niyang mas malakas siya at ang atin, wala pa tayong kakayahan. Kaya kawawa ang ating mga Coast Guard, sailors, Navy, fishermen, kawawa tayo. So ano ba? Sa susunod, baka mas grabe na. Kaya explore other means. Protest na naman. Palagi na lang, panahon pa ni Pinoy, Noynoy administration, dami ng protest. Kahit ng panahon ni PRRD, protest din, diplomatic protest, ganito rin. Mula nang umupo ang administrasyong ito, I think more than 150 diplomatic protest. Anong nagagawa ng diplomatic protest? Kibit-balikat lang yung China. Kaya, pwede ba balik sa usap-usap? Kagaya ng panahon ni PRRD, di ba usap-usap lang? Mayroon bang ganitong tension? Wala naman Lalo na yung mga fishermen. Napahiya itong gobyernong ito nung hearing sa Kamara.
Very clear yung statement ng mga fishermen. Panahon ni PRRD, nakakapangis na sila. Walang problema. Ngayon, dahil iba ang approach sa foreign policy, pinagbabawalan ng mangisda. O ang mga sundalo natin noon, hindi naman ganyan naghihirap sa BRP Sierra Madre. Ngayon, hirap na. Anong pagkain nila doon? O June 17, yung resupply, hindi nakalusot. Anong pagkain ng tropa doon? I don't know. Ang hirap yan, magutuman. Tubig, lahat. Kailangan ng resupply. So, ito yung panawagan din ng Senate President, DAP. Explore other means. Lahat na lang, nung una, Coast Guard ang sumasama with the civilian vessels. Ayun. We know water cannon, binabangga. So, hindi magsilbi. Sinubukan, airdrop. Ganon din, inagaw. Ito, pangatlo, for the first time, Philippine Navy na ang nagdala ng supply, ibang approach, 6 vessels from different direction para mahirapan ang Coast Guard China na i-block para makalusot ang resupply. Kaya lang, according to the sources ng GMA, na walang nakalusot ni isa. Yun, nasugatan pa tayo. Ibig sabihin, very aggressive na ang Chinese Coast Guard. So ano pa? I don't know. Pwede bang magdala na doon ng US Navy gray ship? Kasi umaasa ang gobyernong ito, tutulungan tayo ng US. Pwede magdala na kayo ng gray ship. O kaya kung hindi gray ship, US Coast Guard. O kasi Chinese Coast Guard lang ginagamit. O di magdala rin ng yung malalaking barko na ng US Coast Guard, Japan, Australia. Tingnan natin, Coast Guard versus Coast Guard. I don't know, bahala ng AP dyan. It is must. Dapat maresupplyan yung tropa natin doon para hindi magutom. Talagang hindi natin talaga isosurrender ang ating territorial rights sa water dahil atin talaga yan. So, sana ang DFA mayroong aksyon na usap-usap para maiwasan na yung ganitong tensyon. Salamat Senator Escudero sa inyong pahayag. Agree ako sa inyong mungkahi.